sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at magnindak kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Alam ko maraming nagulat sa inyo. Marami na rin nakapanood sa video ni Zaldico. At yun ang trending hanggang ngayon. Na marami talaga ang nadismaya. Yung mga pinklawan, yung mga bayarang vlogger na tamimi, na tahimik, na pahiya sila sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kailangan dapat talagang maging transparency. Kasi maraming ibinulgar si Zaldico na ngayon ay pilit nilang pinipilipit yung kanyang sinasabi na masisiraan na daw siya ng bait. May mga nagsasabi na bumaliktad daw siya, na umanig na daw siya sa Duterte. Alam natin na magkalaban sila, Vice President at si Zaldico. Tapos sasabihin ninyo ngayon, bumaliktad siya, pumanig na siya sa mga Duterte. Pilit nilang iniuugnay pa rin ito kay Senador Rodante Marcoleta. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit itinaon niya noong birthday ni Martin Romualdez noong November 14, yung kanyang pasabog? Itinaon niya sa resume ng Senate Blue Ribbon Committee. Panoorin po natin sabay-sabay. Senate 25. Ano ba ito? Sinadya ba ni Congressman Zaldico sa araw na ito gawin yung kanyang recorded statement na yon? Ngayon pa naman na nag-resume ang hearing ng Blue Ribbon, at ngayon pa naman, Kuya at Irma, na birthday po sa araw na ito ni Speaker Martin Romualdez. Ito ba kanya pa birthday kay Speaker? Ha? Mabigat. Kaya sabi ko nga sa inyo, mukhang marami pong nayanig sa statement na ito. Pwede ba natin ipanood? Ito huy again, sa mga nagtatanong, ipanunod namin sa inyo. Alam po, sa kabatiran na marami, baka iba'y hindi nakapanood sa social media. Pero ito po, official, galing doon sa mismong Facebook page ni Congressman Zaldico. Wala pong nagsasabi na ito ay AI, fake, o ano pa man. Hindi po, walang ganon. Mula po kanina na ito'y lumabas, ay halos sinasabi nilang ito po ay totoo, authentic. Mula po sa mismong media page ni Congressman Zaldico. So, safe tayo ilabas ito. Ayun, alam na naman ng marami. Baka ilang minuto lang ito, part 1 lang daw ito Part 1. Ilang minuto ba ito? Almost 5 minutes. O sa kabatiran po ng marami, baka hindi pa po ninyo narinig sa mga nasa probinsya, yung mga nasa abroad, wala pong access sa social media. Ano ba? Ano ba itong pasabog ni Congressman Zaldico? Sige nga po, panoorin natin. Panat! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga,
hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para President. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections of May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Yun po, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Ano ha? Kayo na po, pakalimi-limiin na ninyo ang mga sinabing yan ni dating congressman, dati pong representante na ako Bicol Party List, Saldico. Hanggang ngayon po, mga kababayan, ay wala pang sagot ang mga personalidad na nabanggit ni Congressman ko. Una po, Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, wala pa pong sagot. DBM Secretary Mina Pangandaman, nabanggit din po ang kanyang pangalan, sinisikap din po natin na makapagbigay ng kanyang reaksyon. Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ba, saan ito nagtatrabaho? Kamag-anak ito ni E.S. Bersamin, si Adrian Bersamin. Wala pa rin pong statement ukol sa bagay na yan. Sino pa ba yung mga nabanggit na pangalan? Well, kaya nga po nang nabanggit ko sa inyo, hinihintay natin ang press con mula po dyan sa Malacanang at ine-expect natin na maglalabas po na official na pahayag o reaksyon ang Malacanang sa mga nabanggit na ito. Ayan. Malacanang na tayo? Yan. Punta tayo ng Malacanang. Malacanang, panoorin po natin. Ha? RTV. Sige. Ang humarap po mismo, mga kababayan, PCO Secretary Dave Gomez po mismo. Akala ko si Auntie Claire. Yan po mismo. Ang nakikita niyo po na magpe-press con ngayon at sasagot ay si Secretary Dave Gomez. At ang kanyang official statement may kinalaman po sa bagay na ito at direkta nga ba sasagutin? Pakinggan na natin. Completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Mina Pangandaman of TBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect
and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magdi-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Alina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Magandang araw mula kanyang press corps. Katatapos lang mapulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga invento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pagkatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic, hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommenda nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya siya naman ay hindi pa naman convicted at siya tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para
file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a... Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisampa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Pahiya silang lahat. Maraming hindi nakapag-move on. Pati yung isang senador hindi kumbinsido sa mga sinabi niya. Si Ping Lacson. Ewan, baka may kaugnayan din siya. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Ito sarili ko lang opinion, sarili kong haka-haka. But ayaw pa rin niyang maniwala doon sa sinasabi ni Zaldico. Hindi naman yun AI, part 1 pa lang yun. Alam ko marami nang nakapanood. Ibig sabihin, mayroon pang part 2 yun. Matindi yung kanyang pasabog. Kaya asahan po ninyo, sigurado maraming nagising na mga kababayan natin. Sigurado sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ngayon pa lamang, puno na yung mga hotel doon sa Luneta. Marami nang nakapag-book. Tapos sinasabi ng iba na may bayad daw na 3,000. Gaano karami ang dadalo dyan. Mula Bicol hanggang Apari. Yung dadalo dyan ng mga Iglesia ni Cristo, kapatid. Tapos may mga iba pang grupo, iba pang tao. Hindi ka anib sa Iglesia ni Cristo na dadalo. Makontrol kaya nila yan. Yung sinasabi ni John Vic Remulian na ikukulong sa ewan, bakit niya nasabi yung gano'n? Kung 2 milyon yung nandun, yung makalabag, kaya niyang ikulong lahat yun. Hindi natin alam kung yung mga pulisan, yung mga nasa armed forces ay kung ano ang nasa isip nila sa ngayon matapos magsalita si Zaldico. Abangan natin kung ano ang magaganap mangyayari. Malamang sa malamang mayroong malaking magaganap na pagbabago mula November 16 hanggang 18.